Magandang araw sa lahat. Kumusta naman kayo? So, ang init ng panahon ngayon. Init na ba kayo? Tayo muna ay mag-pray. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, we thank you sa araw na ito. Patuloy nyo kaming samahan sa aming patuloy na pakikinig sa iyo at salamat sa mga bagong kapahayagan ngayon na magbibigay ng refreshment sa aming mga souls, O God. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So, sa init ng panahon, maaring isa kayo sa mga init na or kahit sa sobrang init ng panahon, meron pang dumadagdag na nagpapainit ng inyong ulo. Kayo ba yun? O hindi ba kayo umiinit ang inyong ulo? So, syempre kapag ganon ang ating nararamdaman, ano ang papasok sa isip mo? Gusto mong refreshment. Ano nga ba yung nakakapagpa-refresh sa atin kapag tayo ay init na? Syempre, kapag nakakita ka ng napakalamig na tubig, no? Parang gusto mong inumin ka agad, no? So, tubig! So, yan. So, yan yung nakakapagpa-refresh sa atin. Imagination mo pa lang, yung malamig na pools, malamig na batis, gusto mo nang magtampisaw. Amin po ba? So, ngayon nga, ito nga yung sinasabi sa John chapter 4, verse 14. Anong sabi niya? Quench your soul's thirst with refreshing moment. Let the refreshing moment wash away your worries. Ayan. So, kahit yung Bible ay nagbibigay sa atin ng refreshment. Kasi sa bawat panahon ay kailangan natin, no? Kasi pag hindi tayo na-refresh, no? So, maaring talaga naman, no? Pag uminit yung ulo mo, kung ano pang magawa mo. So, kaya kailangan natin ng refreshment. So, sa Tagalog, basahin nga natin sa Tagalogin natin. So, anong sinabi sa Tagalog? Sabi dito, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ngayon maaring tagtuyo sa lugar ninyo. Mga tigang ang inyong lupa o pananim, problema natin yung tubig. Subalit, ito na nga. Ito na nga ang ino-offer ni Lord sa atin. Sabi nga niyang ganon, ay sino man ang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw. Hindi ba tayo pag tayo ay umiinom ng mapakalamig na tubig, ayan, may tendency pa na minsan sasakit yung lalamunan mo. Lalo na kapag ikaw ay galing sa mainit na naglalakad at bigla kang iinom ng malamig na tubig. So, ingat din. Huwag din tayong iinom basta-basta ng malamig na tubig. No? So, minsan, pag inom natin ng tubig, maya-maya, nauuhaw na naman tayo. Pero yung ino-offer ni Lord sa atin, sabi niya, kung sino man ang iinom ng tubig na ibibigay ko, ay hindi na muling mauuhaw pa. Wow, napakaganda nga naman. Ano po bang ibig sabihin ng hindi na mauuhaw ng muli? Hindi ba't ibig sabihin lang yan ay satisfaction? No, ibig sabihin kapag tayo ay merong relasyon sa Diyos, kapag na-refresh tayo, umiinom tayo ng tubig na galing sa Lord, nandoon yung ating satisfaction. Ano po ba ibig sabihin ng satisfaction? Hindi ka nakakapusin. All things were provided. Yan po ay pinapatunayan po yan sa Philippians chapter 4 verse 19. Anong sabi dito? And my God shall supply all your needs according to His glory by Christ Jesus. So, yan po, no? So, makita po natin yan na pinapatunayan po. Sabi, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, sabi dito,
Ano nga bang sabi? O ano bang pagkakilala ninyo sa Diyos? Hindi ba't siyang mayaman sa lahat? Lahat ng kailangan mo, kayang-kaya niyang i-provide. Kasi pangako niya. Sabi niya, according to His riches. So, hindi siya kakapusin, hindi siya kukulangin. But take note, no? Ano pong sinabi niya dito? All your needs. Magkaiba po kasi yung wants at saka needs, no? Take note na ang sinabi lang ni Lord, all your needs, not all your wants, no? Kasi naman tayo minsan, marami tayong gusto. Pero baka naman hindi na naman natin kailangan yan. Sobra-sobra na. So, all your needs. So, lahat lang ng ating pangangailangan. Lalong-lalo na pagkain. So, kapag all your wants, minsan lahat gusto mong kainin. Pero, mahirap din, no? So, kailangan lang, kung ano lang yung sapat kailangan sa katawan mo, yun lang yung kainin natin. So, all your needs. So, di ba napakaganda? Kaya yung sinasabi niya na, hindi ka na muling mauuhaw pa. No? So, ano po ba ibig sabihin ng pag nauuhaw ka? So, kapos ka sa pangangailangan. No? Ano po bang kinakapos mo ngayon? Maaring kapos ba yung bulsa mo? Kapos ka ba sa pagmamahal? So, maaring marami kang kakapusan, but sinabi ni Lord, my God shall supply all my needs. So, ano, ibig sabihin dito, no? So, napakaganda yung in-offer ni Lord sa atin, no? So, ano naman po ang ibig sabihin dito? Yung sinasabing tubig, no? Tubig, refreshment. Ito nga yung ating kailangan. So, sabi nga sa John chapter 7, verse 38, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart, puso, no, will flow rivers of living water. Sabi niya, he who believes in me. So, anong ibig sabihin doon? Si Jesus Christ po, yung tinutukoy, no? So, ano po yung sabi nga dito? As the scripture has said, out of his heart will flow rivers of water. So, yung Holy Spirit po, kailangan mayroong tayong relasyon sa Diyos. Papasukin natin si Lord sa buhay natin. So, ito po yung sinasabi niya, yung ino-offer na living water. Ito po, nung nakaraan, inaaral natin yung ano nga po ba, yung word, no? Yung salita. Sabi nga, the word was with God and God is word. So, ibig sabihin, kapag meron tayong word of God, nasa atin si Lord. So, yung Holy Spirit. Kaya sinasabi niya, sabi niya, out of His heart will flow rivers, no? So, rivers of living water. What is living water? No? Sabi nga dito, alam mo, minsan, di ba, madalas tayong gumagamit ng metaphor, no? So, sa Bible, may metaphor din dito. So, not exactly na living water, kasi sasabihin nyo, may living water ba? So, that is only a metaphor. So, sabi nga, is a metaphor used in the Bible to depict the spiritual sustenance and salvation that Jesus Christ offer. The phrase draws upon the life-giving properties of water, no? So, ibig sabihin, yung water na sinasabi dito, that is a symbolize of Holy Spirit, no? Spiritual refreshment. Ayan, nagkaintindihan na tayo. Spiritual refreshment po ang ating pinag-uusapan dito, no? So, ayan. Pero, and the same time, kung nare-refresh yung ating spiritual life, and the same din naman. Kasi sabi nga, what is the flow of your heart is makikita sa outward ng ating katawan. So, kung marirefresh yung ating soul area, at ganun din naman, marirefresh yung ating physical. So, yan po. So, nagkaintindihan na po tayo. So, the Holy Spirit. So, yan. So, sabi sa John 38, at ang lahat ng nananalig, ayan, inulit ko lang, tinagalog ko lang, para lubos nating maunawaan. At lahat ng nananalig sa akin ay umiinom sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig
na nagbibigay buhay. Ayan, so malinaw po yan. Anong sabi po sa Revelation? Sa Revelation chapter 21 verse 6, and he said to me, it is done. Ano yung done? Tapos na. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Huh? So, sinasabi dito na libreng ibibigay ni Lord sa mga nais, no? Sa mga nais sa Kanya. Kaya, dapat, ano po ba yung ano natin? So, sabing ganun sa Isaiah chapter 44 verse 3, anong sabi dito? For I will pour water on him who is thirsty, and floods on the dry ground. I will pour my spirit on your descendant, and my blessing on your offspring. So, nakita natin yan. Kung tigang na tigang ka na, ano yung tigang mo, tigang yung iyong wallet, tigang yung iyong puso, tigang yung kung ano man yung mga kakapusad mo, sabi ni Lord, He will pour out living water. So, siyang magpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ano yung mga kailangan mo ngayon? So, dapat, ano yung mga dapat lang nating gawin? So, ano yung ino-offer ni Lord doon? Kailangan yung thirsty. Sino man daw yung nauuhaw, naghahanap kay Lord. So, kailangan mayroon tayong puso na handang tumanggap sa Panginoon. So, kailangan papasukin natin si Lord sa buhay natin. Kasi kung wala si Lord sa buhay natin, ayan, tigang. Marami tayong problema, hindi natin kayang solusyonan. Kasi sabi nga, apart with God, we can do nothing. So, ngayon, ang pinaka-blessing na nakita natin dito, yung refreshment ng ating soul, lumapit tayo kay Lord. Ikaw man ngayon ay nalulungkot, so hirap ka na sa buhay mo, nag-o-offer si Lord. Sabi ni Lord, come, no? He is willing to give us refreshment of our soul. So, ngayon kapatid, kung ikaw nasaan ka man ngayon, pwede kang anyayahan mo si Lord na pumasok sa iyong puso. Sumunod ka lang sa maikling panalangin. Sabihin mo lang, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, gusto kitang papasukin sa puso ko. Hugasan mo, Lord, ang aking puso. Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ikaw na ang maghari sa buhay ko, Panginoon. Salamat po, O God, tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Magmula ngayon, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Kung ano man, Lord, ang kanilang kalagayan, pangangailangan, ito'y pangako mo, Panginoon, na ikaw, Lord, kapag inanyayahan kanila sa kanilang puso, ay patuloy, Lord, na ikaw, Panginoon, ang mag-ayos sa lahat, sapagkat ikaw ang nagsosolve ng lahat ng problema. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. So, pakilike nyo naman yung ating channel, at kung ikaw man po ay na-bless, i-share mo sa friend mo, no? So, i-share mo at mag-subscribe ka rin para sa lahat ng video ko, updated ka naman. Okay, so God bless. Bye-bye.